Gusto nyo bang matutunan kung paano gumawa ng double offset? Tara, samahan nyo ako at i-demonstrate ko sa inyo step by step kung paano gumawa nito pagkatapos ng maiksing intro. What's up guys? Last time na-discuss natin yung about sa round offset, offset na rectangular, then offset na oval. So ngayon, dahil may request yung isa nating subscriber, so pagbibigyan natin, ito yung double offset. Alright? Ganito lang guys yung paggawa ng double offset. Ito guys yung magiging example natin. Ang size 4 cm, yung top hanggang dito 4 cm. Ayan. Then, yung side niya ay 3 cm. Okay? Yan. Then, yung top difference nito ay 2 cm. Then, yung difference naman ng ating side ay 3 cm. So, angle reference lang itong ating gagawin. Okay? Hindi ito yung pinaka-reference ng offset natin. So, sa angle lang ito. Kasi pag hindi na itong angle ng double offset, mamamali yung layout nyo. Either ito ay magpapantay, ito. So magiging tinatawag nila yun na parang patay yung layout mo or sakal yung layout. Okay? So kaya mabuti yung inaalam muna natin yung angle na gagamitin natin. Alright? So yung length ng gagawin nating double offset ay 7 cm. Ito. Sa paggawa niyan, ginamit ko dito ay 15 degrees. Dito sa baba na to, kinuha ko yung 15 degrees. Nag-base ako sa yung difference nito na 2 cm. Then dito naman, yung ginamit kong angle dito ay sa difference ng side, 3 cm. So 15 degrees din siya pero sa difference ng side. Para makuha natin yung 15 degrees, di ba yung 90 degrees natin, kapag dinivide natin sa 6 is equal to 15 degrees. Yung full curve niya ay yung full radius times 1.57. Yan yung equivalent to 90 degrees. Yung full curve. Ang radius natin ay 2 cm. 2 cm times 1.57, 3.14. Then, i-divide natin sa 6 para makuha natin yung 15 degrees. Kasi 90 degrees ito. Equivalent to 90 degrees ito. So, i-divide natin sa 6. So, ito yung magiging equivalent ng 15 degrees is equal to 0.52. Yan, centimeter. More than half centimeter lang pala. Simula dito, sa point na to, eskwalahan mo. Then, kuhanin mo yung 0.52 centimeter. Ibig sabihin, half centimeter lang siya. Itong point na to, dire-diretso yan, 15 degrees pa rin yan. Kahit lumayo pa siya ng lumayo. Okay? Barahan mo lang itong point na to, saka itong point na to. Then, dito rin, kuha ka naman ng 15 degrees. Magbe-base ka naman doon sa 3 cm. Alright? So, magkaiba sila. 2 cm dito. Dito ka magbe-base naman ng 15 degrees sa 3 cm sa difference ng side. Okay? Para makuha mo naman yung 15 degrees niyan, radius, 3 cm times 1.57 equals 4.71. 4.71 divide 6. Equals 0.78. So, yung 15 degrees is equal to 0.78 cm. Simula dito, eskwalahan mo rin yan. Then, kuhanin mo yung 0.78. Almost 8 mm. Pag may point ka na dito, barahan mo lang din itong point na to at saka itong point na to. May degree ka na. So ngayon, pwede mo na ngayon itong ilalagay mo na ngayon dito yung size 4 cm. Yung top na. So simula dito, malagay ka ng 4 cm. Eskwalahan mo lang to. Dito siya nag-touch. Ito yung magiging point mo na. Paras lang yung bunganga ng top natin. So 4 cm din simula dito. Then eskwalahan mo rin ito. Dito siya nag-touch kasi may guhit ka na dito, di ba? May line ka na diyan. So ito na yon. Magkaka-point ka na rin naman dito eh. Etong top mo ay okay na. So ngayon, next mo, ilagay mo na rin yung side. Idugtong mo na rin yung side mo. Yung size ng side para makuha mo yung angle. Angle lang yung kinukuha natin na hindi yung yung layout pa niya. Kasi iba yung layout niya. Kasi iba yung side difference. So kukuha nila natin itong angle. Idagdag mo lang yung size. 3 cm. Yan. Eskwalahan mo lang din yan. So, dito siya nag-touch. Yan. Ganon din dito. So, idagdag mo lang din dito. 3 cm. Yan. Nagkaroon ka na dito. Then, eskwalahan mo lang din ito.
So dito siya nag-touch. Nakuha mo na ngayon yung angle ng offset. Alright? Etong distance nito, yan yung gagamitin nating angle. Ang rectangle ay ganito ang itsura, di ba? So ibig sabihin, itong top na to, okay na, ito na yon. Then itong side, ito na yon. Alright? Then itong bottom, angle ng bottom ang kailangan natin. Ang gawa naman yan, pabalik. Simula dito, papunta naman dito. Simula dito, ang bottom size natin ay 4 cm. Simula dito, 4 cm ka. Ito, 4 cm. Ito naman ngayon yung magiging bottom mo. Alright? Simula din dito, kuha ka ng 4 cm. Ayan. So, ito na ngayon yung bottom mo. Kuwalahan mo rin naman ito eh. So, dito siya nag-touch sa angle na to. Ito na ngayon gagamitin mong angle para dito sa bottom mo. Then, itong kabilang side nito, ito naman ulit yan. So, simula dito sa point na to, 3 cm ka papunta ulit dito. Simula din dito, 3 cm. Ayun. Okay? So, ito yung mga angle na gagamitin mo. I-layout na ngayon natin yung double offset. So, unang-una muna natin gagawin guys, kailangan natin ng triangulation muna. Ita-triangulate muna natin yung length dahil kung hindi natin ita-triangulate, iigsi yung ating layout. So halimbawa, i-layout natin itong top. Ang difference niyan ay kukuhanin mo dito sa side. Ang difference ng side ay 3 cm. So itatriangulate mo ngayon yung length na 7 cm dun sa 3 cm na difference. So i-triangulate natin. So unang-una, kuhanin muna natin tong 3 cm. Ito yung difference. So gawa ka lang ng ganito. Right angle. Then itong 3 cm na kinuha natin, ilagay mo lang dito. Yan. Then, kuhanin mo yung length na 7 cm. Okay? Then, ilagay mo dito sa kabila. Itong point na to, at saka itong point na to, yan yung triangulation yan. Ito yung magiging true length natin. Itong haba nito. Kung gusto mo rin naman makuha ng true length na yan, ng computation lang, pwede mo i-compute na to. Gamit nga yung Pythagorean theorem natin na C is equal to square root of A squared plus B squared. C is equal to square root of 3 squared plus 7 squared. I-substitute mo lang square root of 3 times 3, 9 plus 7 times 7, 49 equals square root of 9 plus 49, 58. Then, square root of 58 equals 7.62. So, ibig sabihin yung haba nito, simula dito hanggang dito, 7.62 cm. So, instead na 7 cm na yung haba natin, ay hindi na yan ang gagamitin nating haba, kundi ito na 7.62 cm dahil ito na yung true length ng ating double offset. Layout na natin. So, pag layout niya, kuhanin na muna natin yung 7.62 cm. Ito, simula dito hanggang dito, 7.62 cm. O pwede rin natin itong kuhanin. Para mas mabilis, kuhanin mo na lang, ganito mo na lang siya. Mabilis yung triangulation mo. Kung ayaw mo na gumamit ng computation. So ito, ayan o. Then, ilagay mo rin dito sa kabila. Barahan mo na to. Ipa-plot na natin yung size ng ating offset. Ito, kuha ka ng 2 cm na difference. So simula sa gilid, 2 cm na difference. Then, yung size, 4 cm. Ayan, 4 cm. So yan, tuldukan mo lang yan. Then after that, lagay mo rin dito sa kabila. Ito, 4 cm. Ito yung top. Eskwalahan lang muna natin to dito. Then ito, eskwalahan nyo rin. Then, so isali na natin ito, yung angle natin. Okay? Itong angle na to, kuhanin mo to. Then ilagay mo siya dito. Then, kuhanin mo yung isa pang angle. Ito. Then, lagay mo din dito. Then, dito naman sa kabila, kuhanin mo ito. Ito yung reference ng angle natin eh. Lagay mo rin dito. Yan. Then, ito. So, pwede mo na ngayon itong yan, barahan. So, yan yung top. Then, next natin guys na i-layout ay itong side. Sa pag-layout ng side, kuhanin nyo yung size. Then, yung difference. Alright? Yung size natin, ito, 3 cm. So, ibig sabihin, ito yung kapantayan nito. Okay? So, yung difference, ito. Simula dito sa point na to, kuha ka ng difference, 3 cm.
Then, lagay nyo yung size. 3 cm din yung size ng sidings natin. Alright, then dito, kuha ka ng 3 cm, then simula sa point na yan hanggang dito. Then, eskwalahan nyo lahat yan. Then, kuhanin natin ito yung sidings natin, ito yung length nito. Ito rin yan. So yan, ito rin gamitin mo dito. Next, ito naman, yung angle nito. Then, ilagay mo rin yan dito. Then dito, huwag mo muna ilalagay yan dito. Hindi pa ito point nito. Tanggalin muna natin yan. May imaginary lines ka pa lang dito. Kasi baka siya humaba. Yung gagamitin mo dito, yung length nito. Kasi sila yung magkadugtong eh. Magkasagop sila, magkasagop. Kaya itong simula dito, ito, tama ito para sila. Kuhanin mo itong length nito. Yan yung isasalin mo dito. Then, idadagdag mo na ngayon ito. Dito. So, ito yung kapantayan nito. Simula dito hanggang dito. Simula dito sa point na to. Para makuha natin yung kapantayan nito dito. Para nasa right angle din siya. So, yan guys, yung kapantayan nito. Then, kuhanin mo na to. Lagyan mo na lang siya dito. So, yan, may point ka na dito ngayon. So yon, nakuha na natin yung side. Tapos na natin itong kalahati na to. So pabalik na tayo ngayon. Yung bottom naman yung i-layout natin, tama? Ang size ay 4 cm. So, kapares nitong top mula dito. Ito 4 cm. Eskwalahan nyo lang to. 2 cm difference. Yung kapantayan nito, ito yung kabila namang part. Mula dito sa side na to, kumuha ka naman ng 4 cm. Then, gawa mo lang din muna siya ng imaginary line. Then, ang kukuhanin natin naman guys na length ay ito. Kuhanin mo ngayon yung length naman ito. Ilagay mo dito. Then, ang angle natin naman din sa kabila ay ito. Kuhanin mo yung length nito. Then, ilagay mo dito. Then, kuhanin mo yung length nito. Then, salin mo dito. Kuhanin mo itong length nito. Then, ilagay mo dito. Yeah, so, mas tumaas siya ng kaunti doon sa line natin kanina. Then, next, yung kapantayan nito. Then, ito, length nito. Kasi pabalik tayo, di ba? Ito yung bottom. Dito ka naman magbe-base. So, next natin na yung length nito. Kuhanin mo. Then, isalin mo dito. Kuhanin nyo yung size ng sidings natin. Yung last. So, 3 cm. Then, eskwalahan nyo rin ito. Then, ang difference natin ay 3 cm. Yung katapat nitong 3 cm na ito na rin yung kabila na yan. Bara mo. Then, kuha ka naman dito ng 3 cm. Then, ito guys, kuhanin na natin itong length nito. Then, ilipat mo ngayon ito dito. Then, idagdag mo ito. So, idagdag mo na ngayon dito. Pantay mo na yan para eskwalado siya. Then, pabalik, di ba? So, ito na yung length nito. Ito naman yung sa kabila. Ito. Alright. Ito kasi magkatugma na, tama, di ba? Magkatugma na dito. Dapat itong dulo naman na to, magkatugma naman dito sa pinagsimulan. Check natin ito. Then, itong length nito dito. O, tama. Then, itong sakto. Sakto-sakto yung ating layout. Parang sinukat. Yung, kumpleto na. Nabuo na natin yung ating double offset. Ito yung side B. Lalagyan natin ng label. Ito yung A. Ito ay B. Ito ay B. Magkatugma sila. B. Tapos ito ay C. So, ito ay C rin. Ito ay magkatugma din. Ito ay D. Ito ay D. At ito ay A. Ito ay para dito. Para pa nagbuo, alam na natin yung pagtatapat-tapatin natin. Yung A sa A. B sa B. C sa C. D sa D. Alright.
So yun guys, bubuhin na natin, ibibend ko lang then bubuhin na natin. Ang bending nito, nakaayon dito sa side. So yung side natin ay nakaganon. So kaya ito ay out and in. Then yung side, nakaayon din doon. So ito naman ay in, ito ay out. Then ito, bottom. So in and out. Then last, so out, in. B, B. Alright. So yun guys, ito na yung result ng ating double offset. Alright, perfect. Tamo, dahil na yung gulate natin siya, pumantay lang din siya doon sa 7 cm length. So yun guys. So ganun lang paggawa guys nitong double offset. So may maraming mga nagkakamali lagi din dito dahil sa angle. Nagkakamali sila. Kasi pag layout nila nitong top, itong side nagiging pantay na to, hindi na siya naka-angle. Alright? So mali yung layout na yon kasi ang mangyayari doon, sakal, patay yung offset mo. So malimit ganyan nangyayari. Pagdating na lang dito sa dulo, pagtatamain na lang nila do sa last na bahagi. Tatapat na lang dito at itatapat din dito, tatapat na lang din dito. So ganun na mangyayari. Itong bunga nakatagilid. So kaya dapat nasa tama yung layout mo sa angle. Okay? Kaya dapat para siyang mabubuhay yung pagka-offset mo. Pati yung sidings mo, dapat buhay din yung offset. Yan o, tamo. Pag yung tinignan mo sa gilid, naka-offset din siya. Pag tinignan mo sa top, naka-offset din. Pag tinignan mo sa gilid, naka-offset din. Yan yung double offset. Kahit sa munting na siyang anggulo, naka-offset pa rin siya. So, ganun lang guys yung pagle-layout ng double offset. Okay? So, I hope na nasundan nyo guys ito. So, basta wag nyo kalilimutan yung ito, paggagawa ng angle. Yun lang guys. So, I hope na may natutunan na naman kayo regarding sa double offset. Paki-like and share na lang din ang ating video para mas marami pa yung nakakaalam at marami pa rin yung matututo regarding sa sheet metal fabrication. Yun lang guys, and thanks for watching.